hindi mo maririnig pag nandito ka sa loob bilang driver. Pag nakastop, walang tunog. Baka nag-accumulate na yung since first Bicol trip namin, bumigay na yung paulit-ulit na nalulubak. Sabi na kasi sa'yo, wag ka mag-Chinese eh. Ang dami nang pumasok sa isip ko. Pagbalik namin ng Maynila, wala nga akong ganang tapusin yung vlog eh. Kinento ko sa kanila, although nakangiti ako pero mabigat yung loob ko eh. Nakaka-stress na kinu-question mo ngayon yung galing mo sa pagdedesisyon. Ito na kaya ang umpisa na biguin ako ng BYD ni Panchita. Digdi. Pag stop, tumitigil. Forward mo, abante mo konti. Ayan o. Pag tumatakbo, tumutunog. Sige pa, konti pa. Hindi, malayo pa. Pag brake, pag stop, tumitigil din. Tas. Forward. Basta pag tumatakbo, regardless kung forward or reverse. No? Okay na yan. Tingnan natin ito sa kasa. So, after nung pinakang purpose namin ng biglaang pag-uwi sa Legazpi nung Holy Week, tinuloy na namin doon mag-spend ng Holy Week since nandun na rin lang kami, di ba? So, pupunta kami ng Tabaco, pumunta kami kay Sir Alex, and ina-assist niya ako mag-park papunta doon sa garahe nila, and bigla lang niya sinabi, pare, may tumutunog daw. So, yung tunog, hindi mo maririnig pag nandito ka sa loob bilang driver. Even ibaba mo yung bintana, unless very quiet and you really pay attention, hindi mo maririnig. Pag nakastop, walang tunog. Pag nilagay mo sa D, forward ka ng konti, tutunog siya. Pag step mo ng brake, pag stop, titigil. Pag ni-reverse mo, ganun na naman ulit, tutunog siya. Pag stop mo, titigil din siya. So, sabi ko baka yung auto hold, baka hindi nagre-release ng maayos, baka yun ang tumutunog. So, pinagawa ko kay Sir Alex, sabi ko, sabayan mo ako, patakbuhin ko ng konti na medyo mga 5 kph. So, inatras ko doon sa parking niya, pinakasagad, and then pinatakbo ko, sinabayan niya ng lakad, tumutunog, naka-release na, tsaka hindi ako gumagamit ng auto hold. So, completely released na yung electronic parking brake. So, it cannot be the EPB. So, sabi ko kay Sir Alex, kaya mo na yan, pasilip ko na lang yan sa BYD Greenfield pagbalik ko sa Maynila. Pero deep inside, kabado na ako eh. Alam mo yun, yung marami ka nang iniisip. CVT kaya yun? CVT mahal. Sabi ko, ganung piyesa, bira yun masira sa ganitong age. Nako, baka nag-accumulate na yung since first Bicol trip namin, ito third na, nag-accumulate na yung nakalampag na nalubak kami, di ba? Yung kinento ko sa inyo na sobrang lakas ng kalabog nung first trip namin to Bicol. Baka ito na, nag-accumulate na yung bumigay na yung paulit-ulit na nalulubak. May naalala akong kaibigan ko, sabi na kasi sa'yo, wag ka mag-Chinese eh. Alam mo yun? Pero trying my best to think positive. So ano pa kaya? Nag-iisip ako CVT. Kung CVT, sa tingin ko, tatakbo pa naman ito, makakabalik pa ito ng Maynila. Mag-order ng pyesa. Sabihin natin, abutin ng 2 buwan, 3 months. Kaya pa yon, okay pa yon. Pinatakbo ko ng nakasagad yung manibela. Isa yan kasi sa pang troubleshoot kung may tama yung CVT mo. Sagad either sa kaliwa or sagad sa kanan, tapos patakbuhin mo. Pag may
tumunog na dyan, yan na yan. Usually, ang common na tunog yan is yung taka-taka-taka-taka, ganun. Pero hindi naman. Tapos, meron akong napansin, pag tatakbo na siya, may konting delay. Parang split second, tumakbo na, tsaka tutunog. So, parang may duda rin ako na baka hindi mechanical. Pero inisip ko talaga mechanical eh. Sabi ko, putek. May pasok si Achi pagbalik sa Maynila, hindi pwede magkaroon ng downtime. Ang dami nang pumasok sa isip ko. Pagbalik namin ng Maynila, wala nga akong ganang tapusin yung vlog eh. Inuna ko muna na pumunta sa BYD Greenfield para mapasilip ko kay Sir Ramir. So, kabado ako. Pagdating ko dun sa BYD Greenfield, nagkataon, nandun sila yung magaling nating service advisor, si Sir Jake. Tapos, andun din kausap niya si yung chief mechanic, si Bron. Sabi ko, kinento ko sa kanila. Although nakangiti ako, pero mabigat yung loob ko eh. Parang, sa bagay, hindi naman siguro gastos kasi covered pa ng warranty kung sakaling may bumigay na pyesa. Diba? So, kung gastos, hindi ko masyadong inaalala. Inaalala ko yung downtime. Tsaka yung nakaka-stress na kinu-question mo ngayon yung galing mo sa pagdedesisyon. Sinasabi ko na tiwala naman ako dito sa sasakyan na to, sa brand na to, pero still gusto ko i-monitor eh. Gusto ko obserbahan, hindi pwedeng 100% kampante eh. Tapos sabi ko, dito na yata ako, ito na kaya ang umpisa na biguin ako ng BYD ni Panchita. So, buti na lang si Sir Jake tsaka si Bron andun, available. Pinakita ko sa kanila yung video. Sabi ba naman sa akin, natawa lang sila agad. Sir, yung sound simulator lang yan. Ha? Parang biglang dumating yung Pasko, puno ng blessings eh. Naalala ko nga pala nung first PMS, nung firmware update, at isa sa mga bagong feature niya, yung sound simulator. Hindi ko pa alam kung paano nag-work yun, pero alam ko meron. Hindi ko alam kung paano siya tumunog. I think pinaglaruan ko, na-activate ko siguro by accident, and dito sa loob, wala na nga akong naririnig, so I guess, paano kaya yun? So, sinantabi ko. Diretso, dali-dali si Bron, sumakay kay Panchita. Sir, eto yan. Pinakita sa akin. Eto, pakita ko sa inyo. From the main screen, you pull down. Ayan. Custom. Ayan o. Engine Sound Simulator. Right now, pag nakaputi, meaning naka-off. So, siguro mali. Di ko naintindihan kung kailan siya on or off. Basta napindot ko yan. Yan lang pala. Oh my God. So, ang ginawa ni Bron tsaka ni Jake, Sir, eto pakinggan mo ha. So, tumayo ako doon sa unahan, tumayo ako doon sa harap. Pinindot niya yan. So, naka-on, tumunog. Tapos, pinindot niya ulit, in-off naman niya. Pinatakbo niya habang ako nag-o-observe pa rin sa nawala. So, pa rin ako ha. Hindi pa ako naniwala agad. Sabi ko, ulitin mo nga. So, dalawang beses siya ulit na in-on-off yan. So, consistent. Ayun na. Yung pala yun. Naknan teteng to. Yan, no? Engine Sound Simulator. Nalungkot ako niyan dahil dyan. Na-depress ako ng dahil dyan. Ito yung sinasabi ko sa mga first few vlogs ko eh. Kasi nga, ang daming technology nitong BYD. Para kang bumibili ng gadget. So, even dati na ang gadget tapos nagkaroon lang ng firmware update at hindi mo pa naintindihan kung ano mga updates na nilagay. Tapos somehow di mo alam na may ganung effect pala sa behavior. Pag hindi mo inintindi, may stress ka talaga eh. 'Di ba? Lalo na kung meron kang doubt sa brand.
Kaya kung ako sa inyo talaga, kung may doubt kayo dito, wag nyo nang bilhin. Kasi konting kibot, konting gusot, baka takbo ka na sa social media at magrarant ka na agad doon. Honestly ako I'm a tech guy, I'm a car guy, pero nangyayari pa rin sa akin yun. Pero syempre yung reaction ko, hindi ako agad mag-iingay, di ba? I mean, I will go through the proper steps of troubleshooting bago tayo gagawa ng conclusion. Pero deep inside, nakaka-stress. Tapos, parang natawa lang sa akin si Sir Jake tsaka si Bron. Parang dumating yung Pasko in the middle of the year Parang, oh my God, thank you Lord. Yun lang pala yun. So, ayun guys. Shinare ko lang sa inyo. Very eventful talaga. Masarap pag naglo-long trip kasi ang daming mga experiences. Ang dami kong nasi-share sa inyo. Sana mapanood nyo to bago nyo ma-experience yun. Para hindi na kayo ma-stress. So, i-replay nyo lang yung ganun lang yung tunog niya. Maliit lang, mahina lang. Kasi nga, na-experience na rin namin yan pag napapadaan kami sa maraming tao. Nagdadaan-daan kami. Hindi nalalaman ng mga tao sa unahan na may kotse sa likod. Alam niya, di ba, minsan sa mga maliliit na kalye, yung mga tao naglalakad sa gitna ng kalye, hindi tumatabi. Akala nila walang sasakyan. So, ayun. Marami pa talaga tayong kailangang matutunan dito. Kahit pa yung iba iniisip expert ako. No, hindi ako expert ng BYD. Lahat tayo dito natututo. Kahit ang dami ko nang sinishare sa inyo, dadating pa rin at dadating ang panahon. May mga firmware updates na dadating. Marami pa tong lilitaw dito na hindi pa talaga natin completely naiintindihan. Kaya maganda ngayon na merong YouTube, merong Facebook group na kapag collaborate tayo at mabawasan yung mga stress natin at mga pagdududa. Okay guys, thank you for watching. Drive safe. Bye. Please do not forget to follow our social media accounts. We are on YouTube, Facebook page, Instagram, and TikTok.